Okay na guys, kakakuha lang natin ito. So pakita ko sa inyo mamaya kung ano to at kung saan natin ikakabit. Ngayon simba na tayo, let's go. Tignan nyo, saan tayo pupunta? Open please. Okay, so what is up guys? Now, kung makikita nyo, meron tayo ditong new old laptop. So this is a Dell Latitude 5520 which we got last May 12, 2025. And today is already May 20. At yung nakita nyo doon sa mga naunang clips is bumili nga tayo ng additional 16 gigs of RAM stick para dito sa ating work laptop. So this is going to be intended as my work laptop. Pero syempre, pwede ko rin itong gamitin for personal use. Ayan, kung makikita nyo, this is the HD Sentinel or Hard Disk Sentinel. 100% performance pa naman and 95% yung health ng kasama ng yung SSD na kasama nitong laptop. So that is a 512GB NVMe SSD. So linawan natin ng onte para medyo makita nyo. Backlit din yung kanyang keyboard. Di ko lang kita. Ayan. Backlit din naman. And then, kung pupunta tayo sa Task Manager, it has an i5 11th Gen which is an i5 1185G7 processor. Currently, ang naka-install sa kanya is 16 gigs of 1 stick na RAM. Ayan, kung makikita nyo dito, that is 1 stick of RAM lang. So, pinakita ko lang sa inyo kasi yung sa naunang clip nga, ikakabit na natin siya, yung panibago nating RAM para magawa natin siyang 32 gigs of RAM. So, bakit gagawin ko to? Bakit mag-upgrade ako agad-agad after a week of usage? Kasi, napansin ko na mataas yung RAM usage ng mga apps na ginagamit ko for work. Kaya minsan umabot siya ng 60 to 75% and ayoko naman nun ma-stress siya. And again, yung pinakita ko sa inyo kanina, wala siyang dual channel mode. Kasi nga, isa lang yung stick na nakakabit sa kanya which is 1 RAM stick lang. So kung pupunta tayo sa CPU-Z which is nandito sa tools ko na folder, ayan, if I will open this, ayan, kung makikita nyo, it has almost the same specs ng ating nabili na RAM which is nandito siya. No, so wait lang natin na mabilis. Yan, pupunta tayo dito sa SPD. Ayan, di nyo siguro kita. Pero then, if I'm going to do this, ayan, SK Hynix din yung tatak ng ating bagong RAM, which is papakita ko sa inyo before ko i-install. No, hindi ko pa siya na-unbox. Pero ayan yung ating current RAM specs, which is nasa slot 1. Wala pang laman yung slot number 2. Ayan, blank pa siya. So mamaya, if mag-work ng properly itong ating panibagong RAM stick na to, dapat magkaroon ng slot number 2 and maging 32 gigs of RAM to. And if legit na 3200 MHz yun, dapat ganyan pa din yung magiging speed niya. No? So, yun lang, mag-proceed na tayo sa pagbubaklas nitong ating laptop. Siyempre, turn off muna natin. And then, may alisin tayong, I think, 8 or 9 na screw sa ilalim. And then, gagamit tayo nitong ating prying tool para mabuksan siya. No? So, yun lang. Let's go. Okay guys, so tapos na natin i-set up yung ating camera. So I think maganda naman yung viewing angle dyan since makikita nyo itong laptop. No, nilatagan ko lang siya para hindi masyadong magasgas yung ilalim. Although may slight sense of usage kasi nabili natin siya as used from a company pull out. Mas okay na rin yung iniingatan natin para at least mas mukha siyang bago. So ito na yung ating nabili na RAM. So this one is used. Again, 16 gig RAM, 3200 MHz. Ayan yung kanyang details and I think parehas naman sila nung nakakabit dito sa ating existing na RAM. So tabi muna natin siya and simulan natin mag unboxing or mag dismantle ng cover nitong ating laptop. No? Medyo mahigpit siya. So, naluwagan na natin lahat ng screws. So, kailangan natin gawin ngayon is mag-ingat at magdahan-dahan sa paggamit ng prying tool natin. So, para magawa natin yan, siguro magsimula tayo dito sa gilid. Masyado pala siyang malaki. Try natin yung ganito.
Dahan-dahan lang, huwag natin masyadong ilulubog. Kasi baka masira siya. It came right off. Yan yung ating cover. Kompleto ng mga screw, walang tumalsik. So set aside muna natin siya. So ito yung itsura ng ating laptop sa loob, no? So initial checking, wala naman siyang dumi or anything like that. So ito yung ating battery, 63 watt hour. So I think this is for the top of the line model. So wala naman siya masyadong mga dumi-dumi. Pero para lang makapaglinis tayo, for the sake of peace of mind, pipispisan ko yung may mga konting visible na dust, no? Ayan yung fan natin. Ayan, medyo konti lang naman, hindi na siya sobrang grabe. Pero I think makakatulong tong konting paglinis natin sa kanya, no? Para feels and looks new. So again, dalawa nga pala yung ating SSD dito, slot. Ito yung SSD 1 and then SSD 2. So nandito yung OS. So if ever na gusto ko pa itong i-expand, pwede ko pa siyang lagyan isa pang SSD, no, para sa storage, which is a good sign. Pero again, hindi na ito yung kanyang original na SSD. So this has been changed or upgraded from other SSD, no? So meron pa dito isang M.2 slot. Hindi ko alam kung para ba to saan, no? So yeah, that is it. So first time ko mag-unbox ng laptop. So mas una ko pa ito nabuksan kaysa dun sa ating tag dito HP na laptop. So ito siya, no? So okay na. So ang gagawin ko ngayon, magugustuhan ko ng kamay and then tutuyuin ko para wala tayong static kapag hinawakan natin siya and wala mangyaring masama, no? So yun lang, I'll be back. Mabilis lang to. Pag syempre di niyo na mararamdaman na umalis ako dito sa harap ng laptop. Pero ayun nga, I'll just wash my hand just to be sure. Okay, so nakakahugas ko lang kamay and ngayon ko lang naalala na kailangan natin pala linisin itong ating bagong RAM kasi pero may mga little signs of usage, so i-erasin ko lang siya ng eraser and then after nito maghuhugas ulit tayo ng kamay para mawala yung mga static energy natin kasi supposedly alisin dapat yung connection ng battery pero di ko yung ginawa, no? So yan, this side's done. So para lang sure na malinis siya, no? At mas malaki ang chance for it to work is as in a good condition. Ayan, hipan na natin siya. All clean this side. Kabila naman. Kanyang mga pin. Okay na, no? Ayan. Okay na guys, so malinis na siya. Maghugas lang ulit tayo ng kamay and then kabit na natin siya dito and then try natin siya i-boot up. Balik lang natin lahat and then boot up na natin. Let's go! Okay na guys, so we are back. Malinis ulit ang ating hands. So gayahin lang natin kung paano nakakabit tong isa. Diba? So ito, let us just make sure na yung gitna or yung hati is sakto. So kakabit lang natin to in an angled position. So kapakapain lang natin. Ayan, tapos ilulubog natin. Ayan. Ayaw niya lumubog, so hindi ko na kung bakit. Ayan, lumubog na siya, tapos push lang natin. Ayan, so nakakabit na yung ating 32 gigs of RAM, no? So this should work. So ngayon, balik muna natin itong kanyang bottom cover, no? Panel cover. So pero di muna natin siya i-tag dito. Punasan ko muna siya, no? Di muna natin siya hihigpitan.
guys, nagbo-boot up siya. Tingnan natin kung magtutuloy after nitong ating activity ng RAM upgrade. Kasi pag di yan nagtuloy, pwede siya magtuloy tapos isa lang RAM yung mababasa niya. What's happening? What's happening? Ayan, nagkaroon ng response sa ating screen. Next, what's going to happen next? Ayan na. Okay, continue. Nagbago daw yung amount ng RAM. So, na-detect niya yung isang RAM. So, 32 gig na siya basically. No? So, pero syempre, hintayin pa rin natin yung result in actual checking. Kung okay ba yung RAM speeds niya and everything. No? Kasi syempre, yun yung binayaran natin doon, di ba? Ayan. So, check lang natin ng mabilis. Bang. Ayan. So, working nga pala yung fingerprint nito. Pakita, i-flex ko sa inyo. Okay, pinapahiya ako nito Ayan, gumana na siya, di ba? So, ayan, HD Sentinel again. Bumalik na siya. Ayan, close natin. Check natin yung ating task manager. Unboot up. Ayan, 32 gigs na siya. And kung mapapansin nyo, boom. 2 of 2, 3,200 MT per second. Ayan, 32 gigs na yung ating RAM sticks, no? So, yung ating RAM. So, this is a very, very good upgrade for me. So, mamaya, kapag naka-duty na tayo sa work, syempre, i-monitor ko kung okay na ba yung magiging RAM usage niya. So, ngayon, check natin ulit si CPU-Z kung same ba yung readings niya or accurate yung readings niya, no? So, nakabit na natin. All is well. Hindi na nga pala ako nakapag-montage yung nakakabit na kasi hindi ko alam. Excite ata ako. Nakalimutan kong ikabit, no? Pero yan yung slot number 1, hindi yung kanina. Zoom in natin. Ayan. And then slot number 2. Same na same naman sila. Ayan. Magkaiba sila ng ano lang. Tag dito, mas bago yung isa. Pero overall, the same naman sila pati sa part number. So, tama ang checking. Sa serial number magkaiba sila. Pero sa part number, all good, all is well. So, ayun lang for this video. So, again, this is our spider laptop. Tatawagin ko to spider laptop kasi yan ang naging parang pinaka-inside joke namin ni Winnie, my beautiful girlfriend, before ko to i-purchase. No? This is going to be spider laptop. And then, yan na. No? Naka 32 gigs of RAM na siya. So, baka may magtanong sa inyo magkano ko to nabili. So, everything, all in all is everything all in all is 20k. So I got the laptop, the Dell Latitude 5520 for 19k, and then the RAM sticks, the 16 gig RAM stick for 1k. So they are both used naman. All of this is used. Kaya hindi na din ako nang hinayang nakabitan siya ng used na RAM sticks. No? So yun lang. Huwag niyo kalimutan mag-comment, mag-like, comment, subscribe. At syempre, itetest ko pa to maya-maya. So siguro bigyan ko kayo ng quick update about this upgrade sa mga susunod na videos natin. Yun everyone, thank you so much. Bye-bye.